mindset. Ito po'y madalas nating marinig kapag tayo po'y dumadaan ng mga kapagsubukan sa buhay at sinasabi nila, you just need to set your mind sa mga bagay na nais mong magawa sa iyong buhay. Meron pong katotohanan ng salita na yon na kung saan yun din po ang tinuturo sa atin ng Bible, to set our minds on things above, sa mga promises po ng Panginoon, sa mga bagay na maganda na nais ng Diyos sa ating pong buhay. Dahil kung saan po natin siniset ang ating mind ay magiging paniniwala po natin at ang ating pong mga action ay nakatungtong po doon sa ating pong paniniwala. In Psalms 27 verse 13, the Bible says, I remain confident of this. I will see the goodness of God in the land of the living. Yun po ang mindset ni Haring David na kahit siya po'y dumadaan ng mga kapagsubukan, siya po'y inuusig ng maraming tao. Siya po ay hinahabol, trying to kill him, pero ang kanya pong sinasabi, no, I will see the goodness of God in the land of the living. Unang-una po, sa kanya pong buhay, of course. Nakita niya ang proteksyon ng Panginoon, nakita niya kung paano po siya inalalayan ng Diyos, binigyan ng victory ng Panginoon over Goliath, binigyan ng victory over the lions and the bear. So lahat po ng mga bagay na ito ay kanya pong inaalala. Kaya hindi po siya pumapayag na hindi po niya mapagtagumpayan ang lahat ng kanyang pinagdadaanan. That's why he always continue confessing sa kanya pong buhay, whom shall I fear? The Lord is my refuge. The Lord is my strong tower. The Lord is my salvation. And because of those confession na pinaniniwalaan niya, now he's saying, I will see the goodness of God in my life, in the land of the living. So ganun din po ang ating maging mindset sa araw na ito. Let's confess, I will see the goodness of the Lord today in my life. Mapagpalang araw!